Hi! Ito na yung ating kahapon ginawang pattern ng cobre kama. Ito yung kahapon, no? Na wala siyang tahi. Itong itim ay yan ang laki ng bed. Itong yung dot, yan ang kanto-kanto ng mga bed. Tapos, ang atin ngayon tatahiin, itong gilid. Gilid ha, itong gilid na to. Hindi ito kasali na itim. Yung pula tayo, tatahi tayo ng, iiwan lang natin ng 1 inch. 1 inch ang atin maiiwan. Ganon din dito. Mula dito, hanggang dito, yun ay ang zipper. Hanggang dito ang ating tahi. Tapos ito ay bubuuin natin yan. Ngayon, nakatiklop kasi ito, bali nakatiklop ang isang side, kaya wala siyang tahi dito. Buo ito. Bakit manipis ang kisa dito? Ito kasi, yun ang sukat nito ay 4 inches din yan. Magtitira, 3 inches lang yan dyan, tapos mag-iwan tayo ng 1 inch, kaya 3 inches. Ay 2 inches ang maiwan. Magkabilaan na yan sa kabila, kasi buo naman ito buo. Tapos ito naman ay 2 inches lang, tapos mayroon dito 2 inches, bali 4 inches ang kapal niya. Ngayon, ang pagtahi natin ito, diretso lang tahi dito. Ay hindi, tatahin natin dito, bubuuin natin ito, kasi ito dito ay zipper. Zipper yan. Hanggang dito. Ay hindi, no. Ito dito hanggang dito. Dito lang. Magtitira tayo ng dito. Tapos ito ay buo. Tatahiin natin. Ito ay tatahiin muna natin. Para alam nyo na. Basta itong side na to ay walang tahi. Kasi tiniklop. Ito muna ha. Para klaro. Na yung kakabitan natin ng zipper. Ito na yung kasi hindi ko masyado ito mapakita sa inyo dahil napakalaki nito, dahil queen size. Ngayon, makikita na lang ninyo ito mamaya pag naikabit natin sa queen size na bed. Para makita ninyo. Ang hirap kasi i-explain na malapad. Sobra ang lapad. Yan na. Yan na siya. Bali itong isang side ay nakatahi na. Ito ay nakabitan natin ng zipper. Tinahiyan ko muna yung isang kanto kasi mahirap magkabit ng zipper na nakabuka. Kasi ibubuka natin ito mamaya Bubuka natin ito mamaya. Kaya dinalangan ko lang yung tahi. Madalang lang yung tahi para mabilis ang paghugot. Para mapantay talaga siya. Hirap kasi yun lang dito ang mahirap sa kanto kasi pag nagkabit ka ng zipper dyan, hindi naman na yan kanto mamaya tuwid na yan mamaya. Tinahiyan ko lang para hindi siya mahirap. Yung isang kanto na nadaanan natin ng zipper, nilagyan ko muna siya ng tahi. Kasi para hindi siya maghiwalay.
Kasi ganito yun. Halimbawa, natahian na natin itong gilid. Yan. Gaganyanin mo yan siya kasi kukunin mo yung tahi. Diba sabi ko nga sa inyo, diba nakatahi na yan. Yung isang kanto ng zipper. Para sa zipper. Gaganyanin mo siya. Pagtutugmain mo yung tahi. Hindi to mahirap, madali lang. Pagtutugmain mo siya ng tahi. Wait lang ha. Yan siya. May tahi siya. Pagtutugmain mo yung tahi. Yan, ganyan. Yung kanto, ito ay yung kanto. Ganyan na siya. Ayan. Tapos, susukatan natin siya ng 4 inches bago natin siya tahian. Kasi yung kapal ng bead niya ay 4 inches. 2 inches ng 2 inches. Masyadong malaki. Kaya pala, hindi magkatugma yung tahi. Kaya hindi napapantay yung ano niya. Yan. 2 inches sa gitna. Ayan, bali 4 inches. 4 inches ang ating tatahiin. Ay, naku, ang aking pangguhit nawala. Uy, nasaan ka ba? Ayan. Ayan siya, oh. Tatahiin natin siya dito. Siyempre, yung ano, bubuka mo yung tela. Ito yung isang kanto na dadaanan ng zipper. Yan. Pag binaliktad mo na siya, ayan na yung kapal ng bead. O, diba? Nasa gitna yung tahi. Nasa gitna ang tahi. Ayan lang. Yung para kang nagtahi ng tuwid na punda, tapos dudukutin mo yung kanto bago gaganyanin mo na siya. Ayan yung tahi, o. Kanina kasi, tuwid lang yan na nakaganon. Ngayon, binaliktad natin, lalagyan natin siya ng porte, yung kanto. Kaya, ang tahi lang nito ay nasa gitna. Ito ay ang ating kakabitan ng zipper. Ito yung kakabitan natin ng zipper. Kaya kailangan pantay ang anyang tahi. Wait lang ha. Kakabit tayo ng zipper. Ayan ko lang kasi medyo tabingi ang aking tahi. Tsaka kailangan ang kanto lagi dudublihan nyo ng tahi. Kasi yan ang yun ang agad na nasisira.
mag-umpisa na tayo magkabit ng zipper. O, ito rin. Ayan na, o. Yan. Yung isang kanto yan. Kanina, yung kakabitan natin ng zipper, ilagyan ko ng tahi na hanggang dito lang. Tapos, gagawin natin, ito ha, nakatahi siya. Itutugmain natin yung tahi, kukunin natin dito, ganyan. Ibubuka natin, ano ba ito? Hindi ko makuha. Hindi ko makuha yung ilalim. Ano natin, gaganyanin. Bubuka itong tahi, bubuka rin dito sa kabila. Pagtutugmain natin yung tahi. Tutugmain natin ng tahi. Tapos, susukatan natin siya ng 4 inches kasi ang kapal ng bead ay 4 inches. Diba? Isa lang ang tahi na sa gitna. Gagaya din yung isa naman ay sa gilid ang tahi. Ito ay nasa gitna. Kailangan natin makuha ang sukat na 4 inches. Yan. Sukat na 4 inches. Bubuhitan natin siya. Yan. 4 inches ang ating kukunin. Ika, parang malaki yung kabila. Kailangan magpantay sila. Yan. Inches. Bubuhitan natin siya. O dito pa. Ayan. Itong mga tinuturo ko kasi sa inyo, yung pinakamadaling paraan. Kasi yung una kong turo ay yung may paha. Yung nasa gilid may paha. Bali, doble ang tahi noon. Tapos, yung pangalawa, yung sa gilid, isang side lang din ang may tahi. Ito naman, isa lang din ang tahi, pero sa gitna. Sa gitna ng kapal ng bed. Diba? Yan na siya. Yan, nakuha na natin yung sukat ng bed. Yung kapal ng bed. Ngayon, gugupitin natin ito. Nalawit. Huwag na natin gupitin yung tulis para may tibay yung kanto. Yan. Diba? Yan na yung kapal. Kapal ng bed. Tapos, yung isa pa, dito, banda, sa walang duktong, ganon din ang gagawin natin. Buka natin ito, kasi buo siya eh. Para siya, matahian natin yung kanto. Uy, hindi ko madukot. Hindi ko makurot. Yan na. Wala siyang tahi, kailangan itugma mo lang siya na magpantay ang kanyang sukat para hindi siya matabingi. Yan. Kailangan 4 inches din. Ito na lang tayo magsukat. Ayan. Ayan na yung ating kanto dito sa walang tahi.
Yan, magkakabit na tayo ng zipper. Dito yung may tahid ng diretso. Dito tayo mag-umpisa. Tapos yung zipper ko sa lubong. Dalawa yan. Nandoon sa dulo yung isa. Kaya pag nagbukas ka nito ay diretso. Yan. Babalik na rin natin para makita natin ang ating zipper. Mamaya na natin ito tutupian para makinis ang loob. Pag nakakabit na yung zipper, isang side muna tayo ha, zipper. Kailangan makapal yung isang tahi sa zipper. Yung isa ay sa gilid lang. Para magad na tingnan. Makinis. Hindi nakikita yung zipper. Hirap kasi ang table ko ay napakaliit. Mahina talaga ako tumahi kasi hindi naman ako nagtrabaho sa yung mga pakyawan sa mga pabrika, hindi ako nagtrabaho kaya mahina talaga ako magtahi. Kasi nang matuto ako manahi, hindi talaga ako pumasok man akong siguro mga 15 days lang o 2 linggo. Hindi talaga kaya kasi nga mahina ang kamay ko kumilos. Nagsarili na agad ako. Wala akong amo, sarili ko amo ko. Ngayon, ayan na ang ating zipper. Ngayon, ito na yung dito tayo sa kanto. Yung isang kanto kanina na tinahian ko para hindi sila maghiwalay, tinastas ko na yung tahi, pero ayan na siya. Ayan, nakaporma na yung 2 inches. Tapos yung kabila ay 2 inches, kaya naging 4 inches. Ngayon, nakakabitan na natin kasi siya ng zipper. Lalagay natin siya, yung zipper, para ma-close na natin. Tinanggal ko na yung tahi kanina, yung isang corner ito ha, na dadaanan ng zipper. Isang side pa lang ito ha. Yung zipper natin.
Tapos, pag nagkabit ka na mamaya sa isang side, ibubuka mo na yung zipper. Kasi, para hindi ka na mahirapan, bubuksan mo na yung zipper. Pwede rin kung doon ka sa ilalim magtahi, hindi na yung kagaya ni pagpatong. Yan, natapos na rin ang ating zipper. Pagpasensyahan nyo na at alam mo na yung aking makina. Nagtuyok-tuyukan na naman siya. Anuhan na muna natin, itutupian dito ang gilid para hindi siya mag-aghag.
queen size na cobre kama. Ayan, naikabit na natin. Paayos na siya. Oh. Ito yung mga kanto. Pag nilatag mo na yan, fit na siya. Sa likod. Gusto ka ba? Natapos din ang ating cobre kama. Yan na siya. Diba? Hanggang dito na lamang at napahaba na naman ang ating kwentuhan. Bye-bye. Abang-abang, share, like, no skip ads. Bye-bye.